anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula November 1 to 15, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last day. Ay, saan ba ito? Dito na nga lang. Dalawa ba to? Hindi, isa lang. So, anong meron sa mga to? Meron tayong 5 of Candles, Queen of Presents, The Hermit, at ano to? 9 of Presents. Ang dating sa akin, may nanay dito. Nanay yung tatamaan nito, ha? So, kung hindi ka nanay, baka ito yung person mo kung may asawa ka. Kung lalaki ka, may asawa, ito yung person mo. At may anak kayo. O baka to nanay mo mismo. O kapatid, o kaibigan, katrabaho. Basta yung babae may anak na. Okay? Kasi kung di man tumama sa inyo to, di baka doon sa someone na malapit sa inyo. Kasi napaaway siya dito Yun yung past o present. Nakaaway siya. O nagkaroon ng misunderstanding, conflict in general. Na para bang sa November 1 to 15, eto siya. Magmumuni-muni. Pero hindi niya iisipin to. Okay? Magmumuni-muni siya pero hindi niya iisipin to. Ang iisipin niya ay kung paano siya magkakapera. Ano siya parang determined na magkapera sa bagay. November na kasi. November 1 to 15. So, pagdating mo ng December, marami kang gastusin, di ba? Dahil, pamasko mo sa anak mo, handa mo ng pamasko, Christmas party, bagong taon. Di ba? Sineselebrate, December 31, magluluto ka na. Kasi pag salubong mo ng alas 12 ng gabi alas 12 ng madaling araw ng January 1, syempre puto ka na. So, magastos, di ba? Pagdating ng December. Kaya, pagdating ng November 1 to 15, ayun na, ang iniisip ng iba sa inyo. Paano magkakapera, paano mababayaran ng mga babayarin, kasi nga maraming gastos. Pero ang maganda dito, 9 of Pentacles ito. So, probably, malaki ang chance na magkakapera kayo. Pero yan kasi, syempre magkakapera kung may hard work. Si Pentacles, hard work. Nirepresent niya ang career. Syempre pag career, kailangan mong pera. Paano ka magkakapera kung wala kang hard work? Kaya hard work yan. Saka money itself. Yung dito? Pentacles, pagiging self-reliant o independent, self-reliant, self-independence. Self-reliance o self-independence.
Okay? Sa pera. Pero kasi ano yan eh, hindi siya stable pa o malaking halaga. Depende lang kung naging 10 na to. 10 of Pentacles na sobra ng laki. Wealth kasi na yung ano. 10 of Pentacles. Ito kasi ano pa lang. Nasa process ng pag-increase ng, ng wealth. Kumbaga, sa madaling salita, imbis na isip-isipin, kasi may hermit tayo, siya yung nag-iisip palagi. Kasi card ng solitude to. Solitary, turbaness, solitude. Enlightenment, knowledge. Imbis na isip-isipin ng babaeng to, ito, kasi nga napagulo siya dito. Pero grabe rin, no? Ano ba to? Parang sinakal ng babae. Parang sinakal ng babae itong kalaro niya. Ano ba yan? Pero yung bata dito, siya mismo sumakal sa sarili niya. Kasi kamay niya rin yun eh. Ano ba yan? Ano to? Baka nga sinakal, tinatanggal ng bata yung kamay ng batang babae. Ayun, kaya nakahawak siya dun sa daig niya. Ewan ko, ano nangyari sa kanila. Pero kasi nga card to ng ano eh, away. Usually mga bata lagi nag-aaway. Pero grabe rin naman yung away na nagsakalan. But anyways, yun nga, imbis na isipin ng iba sa inyo yung trouble, ito na lang iisipin nyo. Magkapera. Okay? Pero malaki chance nga, magkakapera ang iba sa inyo. Yun nga lang, di pa siya super stable in a way na papalo na yun ng 100,000. Grabe. Salary 100,000, my God. Siguro, yung stable in a way na kaya mo na mamuhay mag-isa. So, pag ano, mga 30 to 40, di ba? Mga 40 na lang, mga ganyan. Mga ganyan salary. Pero grabe rin kung yan yung makukuha ng iba sa inyo. Depende sa kung anong trabaho ng iba sa inyo. Pero ganyan kasi, dating sa akin ng trabahong ganito, 9 of Pentacles. Mga ano to eh, supervisor, manager, assistant manager, yung may mga posisyon. Pero hindi sila yung may-ari ng kumpanya. Yung may-ari ng kumpanya, 10 of Pentacles o King of Pentacles. Pwede rin ng Queen. Mm-hmm. Pero kung di naman ganun trabaho nyo, di sapat. Sapat siya para sa pangangailangan ng iba sa inyo, matustusan ng mga pangangailangan. So, may extra income ba? Sa bagay, November kasi ano to eh. Yung ibang company nagbibigay na ng bonus o 13th month pay na advance. November, diyan na nga rin siguro yung iba, nag-awarding na agad. Grabe. Awarding na agad. Depende sa company. May mga na-advance kasi ayaw nila matoxic siguro pag December dahil maraming events. So yung iba nga, para hindi ma-overwhelm sa mga kailangang isip-isipin. Nandiyan yung tax return, ganun-ganun. Na-advance na nila yung bigay, November pa lang. So, depende sa company nga. Case-to-case basis naman. Kasi may company naman na hindi ganun ka-toxic. Di December sila. Nagbibigay ng lahat na. Ng promotion, tax return, ano ba yung pwedeng bonus, 13th month pay, yung mga ganun, basta pera in general. So, case-to-case basis. Basta mahalaga, magkakapera. Through hard work. Kung walang hard work, edi wala. Sad to see. Anyways. Pero yung sure na may pera talaga, kahit walang hard work, kasi stable yung income nila. Yung mga may posisyon. Mga nasa 30 pataas.
Sila yung sure na maganda income ngayong November 1 to 15. May extra ba? Sila yung malaki ang chance ba? Pero yung iba na 29 pababa ang sahod. Sila yung kailangan mag-extra effort. Pero makukuha naman yun through effort niya. Yung extra money. So, ngayon, conflict na naman tayo. Kasi ito, saka to, tingnan nyo itsura, parang may gulo. Ito, parang nasa war itong mga to. Ito naman nagkakagulo. Pares lang to. Ano ba yan? Mga nagkataon, magkamukha rin to. Ito, saka to. Parang silang naka-apron. Pati damit pula. Ayan, dito. So, anong mabubuo kong kwento dito? Well, ito kasi yung card na nakatingin kasi siya dito sa malayo. Hindi pala kita kamay ko. Dito. Nakatingin siya sa malayo. So, ang dating sa akin, yung mga iniisip-isip siya na wish. Na parang nagde-daydream siya dito. About what if? Nagde-daydream to? O baka na-imagine niya na agad na may paparating na gulo. Kasi ito yung card ng conflict. So, parang nape-predict na agad ng iba sa inyo na may paparating na conflict. Conflict na nga to, conflict ulit. Ano ba yan? Sabihin natin ganito. Pwede rin naman kasi ito kasi yung mga sundalo, di ba? Sila yung tagapagpatupad ng peace and order. So, syempre, pag nandun sila, yung mga sundalo, ang mission nila ay matigil ang gulo. So, na-imagine niya na siguro matatapos na ang gulo na to. Na hindi natin na-clear. Ano ba itong gulo kanina? Ano ba itong pinagmula ng gulo? Pero tingin ko magkarugtong sila. Usually, hindi nagdudugtong, pero tingin ko nga magkarugtong. Kasi nagtulad sila ng meaning na nape-predict na ng iba sa inyo na maayos din. Ano kaya yung gulo dito, na nag-exist na o nangyari sa past? Pero nangyayari pa rin sa present in a way na hindi natapos, hindi pa na-resolve. Pero babae lang, nanay lang yung bida dito. Alamin natin. Ay, Three of Cups, Kasi gulo ang sinasabi natin. So, probably cheating na to. Ito kasi yung card ng third party situation. Three of Cups. Depende sa situation, syempre. Pero usually, card din naman siya ng celebration, friendship. Depende, case-to-case basis niya. Para malaman mo kung saan siya papasok, yung meaning. Kasi conflict, negative yung situation dito. Di maging negative din to. So, siguro may nakaaway yung iba sa inyo, kaibigan nila. Malapit sa kanila. Sama na malapit sa kanila, pinagkakatiwalaan nila. O, baka nga may third party nangyari sa past. O anyone na, yun nga, pa-close nila. So, magulang, kapatid, kaibigan, katrabaho. Yun. Kasi meron namang nakakaaway natin na hindi natin kakilala. Example, yung mga haters sa mga chat. Diba? Sa mga comment section. Mga bigla na lang tumitira sa'yo, hindi mo makilala. Mga basher, ganyan, hater, stranger. Hindi ganon. Sabi natin, kapitbahay mo, di mo naman ka-close, pero galit sa'yo. Diba? Yun pala.
may kakilala ka na nakaaway mo, tapos kaibigan niya yung kapitbahay mo. Tapos ayun, nag-team, ang tawag doon, nag-collaborate silang dalawa. Kaya nakaaway mo rin yung kapitbahay mo, although di mo makaklose. Pwedeng ganun. So, pero hindi ganun ang case dito. Na hindi mo kakilala, di mo ka-close yung nakaaway dito. Kung di malapit sa inyo, sama na malapit sa inyo, nakaaway mo. So, partner mismo. Kasi nagloko. Pwedeng ganun. Kapatid, dinugas sa pera o magulang. Depende nga. Basta ka-close nyo yung nakakaaway nyo dito o ng iba sa inyo. Sa past, para siyang existing, pwedeng sa past na existing pa rin ngayon sa present o ngayong present nangyayari na to. So, case-to-case basis. Pero, ang maganda nga, nape-predict na ng iba sa inyo na mag-end na. Okay? Itong problemang to. Ngayon, isang card na lang at napahaba ang video. Diyos ko po. Kasi madali mode ako ngayon. Nalita ko ng gawa ng mga video. So, dapat matapos ko siya agad. Yung series na to, November 1 to 15, 2024. So, sabi dito, love from your parents, no matter what. Your mother and father love you as much as they can. So, para sa iba sa inyo, yung nakaaway nga nila ay baka parents. Kasi sa mga na malapit, di ba? Dahil sa Three of Cups. Baka parents nila mismo ang nakaaway nila. So, case-to-case basis. Pero specifically, kung yun nga ang naging case dito, parang na-encourage dito ang forgiveness. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.